Kung magpaparehistro ka sa computer business mo, ano ba yung dapat mong pipiliin? Sole proprietorship or dapat ba na rekta na sa corporation? And tapusin mo tong video na to mga boss dahil meron akong isi-share sa inyo mga boss, no? And pagkatapos nito ay maliliwanagan ka na. So kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. And right now mga boss ay nagsishare po ako ng mga experiences ko po sa pagpapatakbo ng negosyo. And sana po ay mapagkukunan nyo po ng aral. So 6 years ago mga boss, ang dami ko talagang order. And dahil sa sobrang dami ko ng order dati, ay hindi na siya kaya ng cash flow ko. Imagine nyo, ang marami kang order pero hindi naman kaya ng kapital mo. So dati naman kasi mga boss, 15K lang yung starting capital ko talaga sa negosyo ko. Unti-unti ko siyang pinaikot and para masustain ko yung negosyo. Ngayon, nung dumami na yung customer ko, doon ako nagka-problema. So, isa sa nakita kong solusyon is dapat makahingi ako ng terms sa mga supplier namin. So, ayun, nag-inquire ako sa mga suppliers ko na, boss, baka naman pwede tayong makahingi ng terms dahil medyo marami na po akong customer and nahihirapan na po ako sa cash flow. So, normal po na senaryo sa mga supplier talaga is humihingi sila ng mga legal documents. Ayun, so nag-start kami as home base, nag-umpisa lang kami as DTI, tapos kumuha kami ng barangay permit. Ayan, doon kami na push talaga na kumuha na ng business permit. So, ayun, yung kinuha namin is sole proprietorship lang. Kasi wala naman akong alam talaga dyan dati and wala ding nakapagsabi sa akin kung ano yung magandang gawin. So, yung sinabi lang talaga ng bookkeeper namin na pwede naman na mag-sole proprietorship ka dahil nababagay yan sa ngayon. Sa estado ng business mo ngayon, yan yung nababagay sa'yo. So, yun yung naging solusyon namin and ever since, no, nung nakakuha kami ng business permit, nakakuha kami ng BIR, doon ko nafe-feel mga boss na paunti-unting nagtitiwala yung mga supplier ko sa akin dahil nga seryoso ka na sa negosyo mo at legal na talaga yung negosyo mo. So yun yung isa sa journey namin na which is hanggang ngayon ay nadala namin. Nagpapasalamat ako sa experience na yun mga boss dahil kung hindi namin yun ginawa dati, hindi ako makarating dito ngayon. So, sa topic natin mga boss, kung nasa punto ka na ng pagninegosyo mo na gusto mo nang magparehistro and ngayon, yung pumipigil sa'yo is naguguluhan ka kung ano ba yung pipiliin mo. Sole proprietorship ba or corporation? Ito mga boss, diretsahang sagot. Kung may pera ka, kung may cash flow na yung negosyo mo, rekta ka na sa corporation. Yan yung pinakamaganda para sa negosyo mo. And which is something na dapat yan yung ginawa ko dati. Pero dahil sa wala tayong alam and wala din akong malaking kapital dati, so hindi ko talaga siya maparehistro directly sa corporation. So on the other hand naman mga boss, kalimitan sa mga startup entrepreneurs, kagaya ko po, yung mga kakaumpisa pa lang tapos wala talagang, kumbaga, ginapang mo yung negosyo mo, nag-umpisa ka talaga sa baba hanggang sa paunti-unti kang umangat, no? So, nababagay sa'yo yung sole proprietorship kasi hindi pa siya masyadong malaki yung babayaran mo dyan. Sa corporation kasi mga boss, medyo mahal yung singilan sa pagpaparehistro dyan at sobrang stricto and matrabaho talaga yung bookkeeping dyan. So that's why kapag naka-corporation ka, doon mo makikita talaga yung isang negosyante na seryoso na talaga sa negosyo niya. Kasi corporation na yan and may malaking expenses behind. Ako na magsasabi sa inyo mga boss, kapag kumikita na yung negosyo mo, 100K monthly na net profit, then pwede na yang ipa-corporation.
Pero kung hindi pa kumikita or nasa estado ka pa ng pagninegosyo na, alam mo yon, hinahabol mo pa yung cash flow mo, hinahabol mo pa yung binta, then start ka muna sa sole proprietorship and then paunti-unti mo siyang igapang na ma-convert mo into corporation. Actually, pwede ka namang magnegosyo kahit na hindi ka pa rehistrado, kahit na home base ka lang, kahit nasa bahay ka lang, pwede naman yun. Pero habang lumalaki yung negosyo mo, kailangan mo na talagang magparehistro. Kasi kailangan na ng mga kliyente mo, kailangan na din na mag-upgrade kasi nakikita ka na sa mata ng BIR. Okay? Ayun, so bakit ko ba yan sinasabi sa inyo ngayon mga boss? So, sinasabi ko po yan sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss no, na kung gusto nating mapalaki yung computer business natin, yung nasimulang negosyo natin, ay naniniwala po ako na dapat talaga natin na magparehistro at dapat magbayad tayo ng buwis sa gobyerno. Kasi ang problema natin dito mga boss, kaya hindi lalaki yung negosyo mo. Kasi ikaw as business owner, wala kang pangarap sa negosyo mo. Una, hindi ka nagpaparehistro. Paano mo ma-attract yung mga malalaking kliyente, 'di ba? Paano mo ma-attract yung malaking investor kung hindi ka rehistrado? Paano mo ma-attract yung ibang tao hindi ka naman nagbabayad ng buwis, 'di ba? So ayun lang mga boss no, kung kumita na yung negosyo mo, kung meron ka ng net profit talaga every month, then ini-encourage talaga kita na iparehistro mo na yung negosyo mo. Kung kaya mo nang magpa-corporation, edi magpa-corporation ka na. Pero kung sakto-sakto lang yung budget mo, edi pwede rin yung sole proprietorship. Wala namang problema doon. Kasi in the future, kapag lalaki na yung negosyo mo, ikaw na mismo yung magpapa-upgrade niyan. Okay? So, ayun lang mga boss, no? Sana meron kang nakuha sa topic natin today. Sana naliwanagan ka. Kung meron kang gustong topic na pag-usapan natin, pwede kang mag-comment sa baba. At invite kita mga boss, meron po tayong grupo na ginawa exclusively para sa mga computer business owner. So, i-drop ko na lang po yung link sa comment section. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!